Napansin mo rin ba that nobody is talking about salt or asin pagdating sa baking? But we actually have to because it has a very important role. So not all salts are created equal. Meron yung pinong-pino gaya ng iodized salt na nabibili natin. Meron din yung butil-butil gaya ng rock salt. So dito sa Pilipinas, itong dalawang ito yung kadalasan nating na-encounter. So we can assume na kapag yung recipe ay based dito sa Pilipinas, yung iodized salt yung tinutukoy niya kapag sinabi niyang salt. Hindi recommended gamitin yung rock salt kasi mahirap siyang i-distribute evenly. However, kapag ang sinusundan mong recipe ay galing sa ibang bansa, you have to double check kung anong asin ang ginamit niya in particular. Kasi iba't ibang klase ng asin yung ma-encounter mo sa mga recipes na ito. Meron kang mababasa dyan na mga kosher salt, Maldon salt, flaky sea salt, at fleur de sel, etc. Marami sa mga asin na to hindi kasing alat ng iodized salt na nabibili natin dito sa Pilipinas. Kaya, hindi mo pwedeng sundan yung measurements na binibigay nila. So, kailangan ba bumili ka ng mga mamahaling asin na yon? Hindi naman. Kailangan mo lang i-adjust according sa alat ng iodized salt natin. Yung iodized salt natin is about twice as salty as these kinds of salts. So, pag nakalagay sa recipe 2 teaspoons, 1 teaspoon lang ang gamitin mo. Kapag 1 teaspoon, 1/2 teaspoon lang ang gamitin mo. If this has been helpful, please follow for more.